naging pakiramdam niyo na mag-announce ang Supreme Court na lahat ng impeachment complaints sa inyo ay unconstitutional? Opo. Ang unang-una ko pong naramdaman ay maging thankful. Kaya po nagpapasalamat ako sa mga miyembro ng defense team dahil tinanggap nila yung kaso ko. Nagpapasalamat din po ako doon sa petitioners noong isang kaso kasi dalawa po yung kaso na inakyat sa Supreme Court dahil lumaban po sila sa persecution. At pangatlo pong pagpapasalamat ko ay doon po sa mga tao na nagsalita na hindi makatarungan yung kanilang ginagawa. At ang pang-apat po ay yung pagpapasalamat ko sa lahat ng mga magulang, kanilang mga anak, at sa mga ordinaryong mamamayan na tahimik lang pero nagdarasal talaga sila para sa akin at para ma-dismiss yung kaso. Napakalaking tulong nung pagsasalita ng ating mga kababayan at yung kanilang pagdarasal. Napakalaking tulong nun sa akin at sa aming opisina sa Office of the Vice President. Ayan po, tambalos-los, tinawanan ka lang ni Inday Sara, oh. Alam mo si Inday Sara, no? Pag napanood to ni Tambalos-los, sa interview, nakangiti, no? Sa kabila ng bira-bira ni Tambalos-los, ayan, nakangiti pa rin si Inday. Wala, as in, normal lang. Tanungin si Inday dyan, sa pagkapangulo, tatakbo ba siya? Vice President Sara, tatakbo po ba kayo sa 2028? Marami na nag-request. That is the question of the year, no? Pero sinabi ko na po noon na baka pwede pong bigyan ninyo ako hanggang December 2026. Napakalapit na po noon para po makapag-desisyon. Dahil kailangan po makikita natin kung nandiyan ba yung suporta ng ating mga kababayan at kung kakayanin ba natin awit yung kampanya at yung eleksyon. Ganun pa rin para sa akin, nakikita ko si Vice President Inday Sara, nag-iingat pa rin siya sa mga katanungan, tatakbo ka ba sa pagkapangulo? Pero sa akin, it doesn't matter kung sagutin niya na po na tatakbo siya. Kasi nga, tapos na eh. Hindi na kaya si Inday Sara. Kasi ang pinag-alala natin dito, kung sasabihin ni Inday Sara, oo, sigurado na po ako, tatakbo po ako sa pagkapangulo sa 2028, ay baka bibirahin si Inday Sara. Pero wala na eh. Wala na akong nakikitang pinaka-atake na mabigat laban kay Vice President Inday Sara, itong impeachment eh. Pero sinabi na po ng ng Supreme Court, dismiss. Lumabag ang articles of impeachment ng mga kongresista laban sa kanya. So, nagdesisyon ng Supreme Court. So, sa akin, pwede nang sabihin ni Inday. Pero anyway, hintayin po natin si Vice President Inday Sara Duterte sa December po ngayong taon. So, ilang buwan na lang naman eh. July na ngayon. August, September, October, November, December. 5 months na lang. O 5 months na lang, malalaman na po natin ang pasya ni Vice President Inday Sara by December. Sana po sana Pasko, Christmas gift sa mga Duterte diehard supporters para makapaghanda na rin lahat ng mga DDEs, lahat ng mga supporters ni Vice President Inday Sara ng mga Duterte para sa kanyang pagtakbo sa pagka-presidente. Konti na lang yan eh. No? 2026 December, layo pa pala tayo. sorry. Sorry, akala ko ngayon na, December. Akala ko 2026 na ngayon. Gusto ko na kasi matapos kasi yung nagba-admin kasi. Next year pa pala, gagagi Akala ko December ngayon. Akala ko 2026, sorry. 1 year pa pala, awards. 1 year and 5 months pa. Gagi. Day, ngayon ay day. Pwede na ngayon, day. 2025, 2026, ang buang tagal pa pala. Akala ko 5 months na lang. Isang taong kalahati pa, gagi. December 2026 pala. Akala ko ngayong December na. Akala ko 2026 na ngayon na 2025 pa pala. Sabi, mabilis lang panahon. Kaya naman yan ni Inday, kahit ngayon na magsabi, day. Wala na. Impeachment na naman.
Ay, buang talaga. Sabi, nabingi ka minsan. Esme, advance happy birthday, Bisdak. Advance mo rin pa kulay mo. At sa akin na, bakit tayo excited, no, kay Vice President Inday Sara? Kasi daming mga buhaya. Gusto na nating matapos na ba? Kagaya itong isang uplok na ito. Ito, hindi ba ito kinikilabutan sa sarili niya? Sabi niya, Romualdez, lalabanan ang korupsyon. Ito na, ako naguluhan ako dito eh. Ikaw pa talaga nagsabi niyan? Sabi ni Romualdez dan, we heard the President Suna. We take to heart his call, his frustration, even about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness, but with determination. Labanan niya sarili niya! Rosario Tanaka, salamat sa pakulay. Sir, labanan mo sarili mo. Sir, sigurado ka na dyan, sir? Anong kapal, no? Ang linis na. Sabi ni Inday, ginugul mo pati isip namin, Bisdak. Ako nga, naguguluhan din ako eh, promise. Sino bang lalabanan niya? Sir, yung akap, sir. Tupad. Blood control, sir. Sino ang kasalanan nyo, sir? Baka Duterte na naman yung tinutukoy ng buang na to, no? Agi-atay na talaga, oh. Sila pa talaga nagsabi yan? Nagigil na nga ho si attorney. Attorney rin ba yan si Toby Tiangco? Toby Tiangco? Di ba gigil na nga? Ay, Diyos ko. Joliet Vios. Ma'am, pakipindot lang yung dollar sign, ma'am. Pagpindot mo yung dollar sign dyan, ma'am. Nagtatanong ha, paano ito magpakulay? May dollar sign sa comment section. Pindutin mo, pagpindot mo, mamili ka ng kulay. Piliin mo yung pink, ma'am. Kukulay yan, ma'am. Buwang, no? Ang lakas ng amats, guys, no? Putang ginagagong Pilipino. Lalabanan daw niya yung korupsyon. Yung Baykam Blanco. No, yung akap kaliwat kanan, buang talaga, oh. Wala na, tinarantado ng Pilipino. Tama ka dyan, Ana Lopez. Sarili niya, lalabanan niya. Ginagawa tayong tanga, no? Umalakpak naman din ng mga bubunisang tanganisang loyalista ni Ngagba. Sabi ni Kia, mahiya naman kayo, words of the year. Mahiya naman kayong lahat dyan. Animal, oh. Ayan, nandidire ka na dyan, di ba? Nandidire ka na dyan. Kasi lalabanan daw ang korupsyon. Sino nagsabi? Romualdez. Pero ito, binabato siya ng korupsyon, no? Ito, isa, meron pa isa. Tingnan mo. Meron pa isa. Public service is a privilege, not a business. Lalong sumakit ulo ko dito. Batang lakas nila magsabi ng ganyan, no? Hey, madam, pinapatamaan mo pamilya mo dyan. Ay, buwang talaga. Ayaw ko na sa earth. Ba't nagkaganyan sila? Hindi daw business ang public service. So, pakitanong, ma'am, yung kapatid mo, ma'am, yung kaibigan ni Michael Ma, yung sabi mo, jong. Salamat, Mel. Sama-sama tayong maging milyonaryo. Awards. Sabi, edit daw to? Daily Tribune man nakita ko niyan eh. Ayan, oh, Daily Tribune man. Ano nangyayari dyan? Nalibadbaran ako. Family business na nga po kayo niyan eh. Anak mo, ma'am, kongresista eh. Pinsan mo, ma'am, Speaker of the House, ma'am eh. Majority floor leader, ma'am. Yung anak mo, di ba?
Asawa mo, ma'am. Presidente, ma'am. Yung bayaw mo tawag din. Nandyan man sa Senado. Diyos ko, animal ang Pilipinas ngayon. Hindi ko maintindihan. Yung edit yung mukha. Yung edit yung mukha. No. Pero itong post na to sa Daily Tribune, hindi man ganyan ang mukha ng First Lady. Masyado mang pinabata, virgin na virgin naman dyan. Tanggap nyo to? Isting buhay na to. Pareho lang sila ni Tambalos-los buang talaga to. Libog na ba? Naguguluhan na tayo dito. Yung mga impacto, yung mga demonyo. Putang ina, nagbistulang mga anghel. Ganong katindi. Yung mga mababait, may malasakit, ang tingin nila mga demonyo. Puta, mapaglin lang talaga. Mapaglin lang,